nga ng supi ng kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa politika, usap-usapan ngayon na tila pabagsak ng posisyon ni Joel Chua matapos ang isang isyong kinakasangkutan nito kaugnay kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa gitna ng umuugong na balita, tila nagkaroon ng iringan sa pagitan ng ilang miyembro ng administrasyon, partikular na ang kampo ni Speaker of the House, Tambaloslos Romualdez, at ng Vice Presidente. Ayon sa mga ulat, naging sentro si Chua ng kontrobersya matapos ito umano'y bumaliktad at umatras mula sa isang kritikal na hakbang na suportado ng kampo ni Tambaloslos. Maraming mga taga-suporta ni VP Sara ang nagdiwang sa sinasabing pagtiklop ni Chua na anila'y patunay ng lakas ng liderato ng Vice Presidente. Sa kabilang banda, bulilyaso naman ang plano ng ilang miyembro ng Kamara ng di umano'y may layuning pahinain ng imahe ni VP Sara. Ang pagkabigo ng naturang plano ay nagdulot ng galit sa publiko, partikular sa mga taga-suporta ng administrasyon. Ayon sa ilan, ang ganitong uri ng sigalot ay nagpapabagal lamang sa pag-usad ng mga mahalagang reforma na kinakailangan ng bansa. Samantala, patuloy ang mga espekulasyon kung ano ang magiging epekto ng isyong ito sa relasyon ng mga pangunahing lider ng bansa. Habang ilan ay naniniwalang magpapalakas ito sa posisyon ni VP Sara, may mga magangamba namang maaaring magdulot ito ng karagdagang pagkakahati-hati sa pamahalaan. Hinihintay ng taong bayan ang susunod na kabanata ng sigalot na ito, umaasa na magkakaroon ng linaw at pagkakaisa ng mga lider ng bansa sa kabila ng umiinit ng tensyon sa politika. Well, para nga sa kabuang detalye at informasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung hindi ka pa naman nakapag-subscribe sa ating channel ay mag-subscribe ka na para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and huwag niyo din pong kakalimutang mag-iwan ng like, i-share at mag-comment sa ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa pagpapahayag ng mga balitang makatotoo at walang bias. Ganitong klaseng mga litanya kagaya nitong si Mix Nograles. Ngayon ho mga kababayan, binabanatan ho sila ng ating mga kababayan, tinatag ho nila yung mga bumabanat sa kanila bilang mga trolls. Kung di ka pa naman tinamaan ng kalahating magaling Mix Nograles, ibig sabihin lahat ng titira sa'yo dito sa video na to, lahat yan trolls. For your information, madam, karamihan ho sa mga nanonood sa mga video namin dito sa YT, karamihan ho sa mga yan, mga OFW. Kaya imbis ho na matuwa sa inyo yung mga kababayan natin na yan, dahil pinaparatangan nyo silang mga trolls, lalo ho yung magagalit sa inyo. O sige nga, ito. Anong mapapala ng mga trolls kung babanatan namin kayo tapos magkukomento sila dito sa video na to? Bakit kaya hindi na lang sila rektang pumunta sa inyong mga social media pages at doon sila mag-post ng kung ano-ano, mag-comment ng kung ano-ano. Ang problema ho kasi, hindi nyo kayang dalhin yung mga nababasa nyo sa mga gumagawa ng reaction video kaugnay dyan sa mga kinikilos nyo sa House of Representatives. Yun ho ang katotohanan doon. Ito ho mga kababayan, troll farms are not just digital pranks. Anong digital pranks? Ang tagal na yan, 2022 pa yan. Ginamit nga ng ng kampo ni Bongbong, di ba? Meron silang troll farm. Partida, namamayagpag na sila sa mga survey, nagto-troll farm pa rin. Ito ho, they are systematic tools designed to deceive voters and distort democracy. Distort democracy? Trolls. Alam mo, Congressman Mix Nograles, ito, base lang ho ito sa ating payak na obserbasyon dito sa PH Update. Kahit gaano pa karami ang trolls, hindi ho yan makakapalag pagkasambayan ng Pilipino na nagsasalita. Minsan nga, nayaya ko pa nga yung mga trolls dito, magsipasok kayo dito eh. Di ba? Kaso yung mga moderator natin, mga happy trigger eh. Pagka meron silang nakitang trolls, sinisipa nila kagad. Yung mga moderator ho natin, magigilas siyang mga yan, malulupit ho yan, mga kababayan. Ito pa ho, dagdag pa ho nitong si Mix Nograles. This bill is our commitment to ensuring that the voice of the Filipino people remains genuine and untainted by lies. Anong lies?
So pagka nagre-react kami sa mga litanya nyo na yan, binibigay namin ang aming reaksyon, consider na kami as trolls. Consider na kami as fake news. Yan ang hirap po kasi. Kahit na anong forma pa ng inyong video na ginagawa, pagka yan hindi ayon dun sa kanilang naratibo, itatag ka nila bilang troll o di naman ho kaya fake news. Mantakin nyo yun. Nagtanong lang itong si Jason itong si Boss Jay na ang tawag dito, itong si Tambaluslos na heat stroke. Tanong tinag ho nila bilang fake news. Hindi nga news nangingi nga lang ng impormasyon Hindi nga pinagkakalat na yang si ganito nangyari diyan, ganun ang nangyari diyan. 'Di ba? Pero ito sigurado natin dito mga kababayan. Etong si Migs Nograles, daig pa yung mga batang inagawan ng candy. No, ganyan ho sila dyan sa House of Representatives at meron ho tayong 2 tukmol na talaga namang parang inagawan ng candy. Gagawan ho natin ng reaction video. Mamaya ka na, Migs Marami pa kasi kaming pag-uusapan dito sa PH Update. Di ka naman ganun ka-importante. Kumbaga, marami lang nakakamiss sa'yo. Heto ho mga kababayan, itong malupit dito Bigla ho natin nakita to talagang etong pagbati nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isinagawa, ayan, Tagalogin mo na lang PH, pinapahirapan mo pa yung sarili mo. Rine-enact ho nitong si Senator Robin Padilla. Ito ho, panoorin natin, rine-enact. Ang hirap ito mga kababayan, game. Naku. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin ang Merry Christmas kay mga duroyista, madlalakaw, mga korap, mga kriminal, at kayong mga nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw pa rin ninyong puminto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Naku po, narinig ko na naman ho yung huling Merry Christmas. Napakarami yan, Senator Robin. Kailan ho ba natin tatrabahuin yung mga yan? Ang dami hong pahirap sa sambayan ng Pilipino ngayon sa ating bansa. Ngayon, nagsisiksikan ho sila dyan sa House of Representatives. Sana ito na ho ang kanilang huling Merry Christmas, magpakalunod sila sa lechon. Ngayong Kapaskuhan para talaga namang magsitabaan sila. Yun lang naman ang atin dito, para maging malusog sila. Eto ho, rekta na ho tayo dito sa 2 tukmol na to. Gagawa na ho natin ng reaction video. Pero bago yan mga kababayan, isang like, konti na lang, paikutin ho natin ng mabilisan yung mga numero na yan. Isang like, isang subscribe, at kung inyong mamarapatin, paki-share na rin ho ng ating video. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito kay Adyong at dito kay Congressman Joel Chua. Representative Sia Alonto Adyong. For today's first question, we have Bibian Gulia from ABS-CBN. Go ahead. Bibian Gulia. Hindi na, tanungan na. This is from DepEd alone. Opo. Load. Kasama po ba dun si Cocoy Villamin sa 677 and doon sa 405 na no records with the PSA? Yes. Si Cocoy Villamin kasi, umappear yung pangalan niya both sa OPP at saka sa DepEd. So dito, lumabas dito sa PSA na hindi rin nag-i-exist sa birth, sa marriage, at saka sa death, si Cocoy Villamin. So yung 677, DepEd and OVP rin yun, sir? Hindi. Yung 6 Diba? Ito naman ng mga press na to, talagang feel na feel ho nila yung mga alias, yung mga nandun sa acknowledgement receipt. Alam naman ho nila na mga mga palayaw, ika nga, palayaw ho yun, hindi ho totoong mga pangalan yun ng mga individual na kung sino man ang nakalagay na pangalan dun sa mga yung Mary Grace Piatti, hindi ho Piato sa Piatti, Mary Grace Piatti. 677 DepEd alone. Iba pa yung sa OVP. And then magkano, sir, itong napunta sa 405 na walang records with the PSA?
Magkano yung total In confidential? terms of amount, Yes, sir. hindi ko na-compute eh. Hindi ako aware. Ang pina-check lang namin is yung names. Pina-verify lang kasi namin yung mga pangalan pa. Pero gusto ko lang idagdag, yung amount in question really is 612.5 million. 612.5 both OBP and DepEd. Insofar as DepEd is concerned, 112.5 million. Thank you. Mela from PTV4. Sir, just to clarify, kasi yung una nating nasabi, 677. So yung 133 po ba, I mean the rest ng, kung 405 ay nakita natin na walang record, na sabi niyo nga po kanina non-existent, yung the rest po ba, ibig sabihin may record naman po sila? May record pero maraming kapangalan. Like yung iba, 5, may 10, may maraming pangalan. And sir, last na from my end, kung pagsasamahin yung mga pangalan na nakalap natin sa acknowledgement receipts ng OVP at DepEd, ilan po yun overall, ilan po yung hinihintay nating verification from PSA mula naman sa side po ng OVP? Ang OVP, if I'm not mistaken, parang 2,000 ata yun eh, kung hindi po ako nagkakamali. I will have to check and double check. I-double check ko yung sa OVP. So sa ngayon may nasa 2,000 names pa na Mas under malaki kasi yung budget ng OVP eh. That is 500 million eh. So, Teka muna, Joel Chua, ha? Pagka binabanggit mo yung malaki na yan, ano yung tenga ko eh, yung tipong nagpapantig yung tenga ko eh. Ito ho mga kababayan ha, ito ho. Ito ho ang malaki ha, COA Marcos office spent over 2 billion pesos in confidential funds in 2023. Alin ho ba yung malaki? Yung daang-daang milyon o itong 2 bilyon? Joel Chua, sagot. Malaki. Malaki lang dito yung ano mo. kaya mas marami yung pangalan sa OVP. Sandro Chona from Billing RT. Ang puso, malaki lang ang puso niya. Kaya talaga, baka kung ano. Then Big Sumintak from Net25. Sir, may mga nabanggit kanina ng kaso, malversation, bribery, plunder. Ito na po ba yung lalamanin ng partial committee report natin na ikakaso or i-recommend from other government agencies sa ikaso kay VP? Well, pag-uusapan pa namin, but ito yung mga nakita namin na mga possible violation in the course of the hearing. Pero kayo po magre-recommend nito or paano po yung process? Siguro kung hindi kami mag-i-issue ng partial committee report, yun ang magiging laman ng committee report namin sa dulo once pag nag-conclude na po yung ating Naku, parang dito ho sa video na to mag-700 na ho tayo Naku naman, 500 na lang konting push na lang yan. committee hearing. Okay, so Yan Yung pang KVP. opo, ilan po yung kay VP? Ano po yung mga kaso specifically for VP? Wala pang specific kasi ang kanya-kanyang ano po yan recommendation ng mga Walang specific graph nga di ba? Yung daming ang kasong binanggit nitong si Luistro Ganyan ho tayo lokohin itong mga congressman na to. Pagka dyan sa kanilang hearing, kung ano-ano mga pinagsasabi nila. Pero pagka press con na, tikom na ho yung mga bibig. Members, sa kanila, ito yung mga observation nila. So as to the final details, hindi pa po namin pina-finalize. Pero ito yung mga nakitang mga violation. Sir, last na lang, mga kailan kaya natin i-expect yung partial or yung committee report? Next year na, sir? O kaya this year? Most probably, baka next year na yan. Mga next year na yan. Opo. Big Sumintak. Ayaw nyo talagang tumigil Sir, Chairman Chua, clarification lang. Since the investigation of the House
House Committee on Good Government and Public Accountability is not yet terminated, but you intend to release a partial report, especially on the investigation doon sa confidential and intelligence fund ng Vice President. So, may we know kung kaya kayo nag-release ba ng partial summary report or summary report so that this report can be used by the House Committee on Justice regarding the impeachment case by the Vice President Sara Duterte? Ang galing nung nagtanong Basang-basa niya yung galaw dyan sa House of Representatives. Yun ba sir ang usapan ngayon dyan? Hirap na. Kalat na pati yung mga press dyan sa House of Representatives. Alam na yung mga pinaplano nitong mga crocodile na to. Actually, year-ender to parang summary Ito muna yung summary kung what happened in the past 7 hearings, what transpired, at kung ano yung mga nakikita namin na violation, at kung ano yung mga laws na propose namin. Dahil, di ba, yun naman ang lagi nilang kino-question kung bakit this is in aid of legislation, nasan yung mga batas. So, ito yung mga batas na nakikita namin. And in fact, kanina, meron naman kaming nakita na naman na additional. Like, for example, yun dun sa yung yung dun sa yung sa ng pagselyo, diba kino-question kasi nila na baka mamaya gumagamit daw ng mga pseudonym dahil confidential nga daw po yan. So nakita namin na dapat ilagay na rin para mas clear doon sa mismong joint circular 2015. Magiging part din ng recommendation namin yan na kailangan it should bear the true identity or name. Hindi na confidential yun. Hindi na confidential yun. Pagka ganun, ikaw gusto mo malagay pangalan mo doon. Yung mga impormasyon na ibinigay mo sa ahensya na magbabayad sa iyo kung ano pa man yan, mailalagay pangalan mo doon, mailalagay sa record. Ngayon, pagka natsambahan, nagbago ang hihip ng hangin, kinalkal yung mga records na yan, sinilip yung envelope na yan. Sino ang nagchuchu sa atin sa ganito-ganyan? Pinuksan nila yung record. Naku po, ano pala to, yari. Hindi po pwede yan. Hindi pwede yan. Sidadagdag ko lang po, no? Actually, one of the reasons why ang ating chairman is nagkaroon kami ngayon ng summary report is precisely also because there are... Tsaka nakikita natin, napakaingat na ho nila. Hindi na kagaya dati na talagang dinidikdik nila itong si VP. Pagka nakakita sila ng pagkakataon, talagang didiinan nila si VP. Pero ngayon, medyo mga good boy at good girl na sila ngayon. Filing of impeachment complaints. Now, we would not at any rate or at any way preempt whatever is the decision or how the Committee on Justice would appreciate these complaints. Kaya nagkataon lang talaga na may nag-file ng complaint at may refer na nga sa Committee on Justice. I think part of the committee's way of respecting what... Napakasinungaling talaga ito si Adjong. Nagkataon daw. Paano nagkataon? Nag-hearing kayo, pinag-usapan nyo, tapos kinuha nilang impormasyon, ginamit nila sa impeachment. Ganon, nagkataon yun. Grabe naman coincidence yan mo, sir. Yung laman-laman ng impeachment, galing lahat doon sa Committee on Bad Government. Sabihin nyo, nagkataon. Naku po. It's going to be how the Committee on Justice will proceed and will approach the impeachment complaints is to summarize what we have discussed for the past 8 committee hearings. Sir, one last from... Matigasan tayo. Tingnan natin kung saan naaabot yan. Pagka lumabas na yung mga kababayan natin sa karsada, sabihin yung mga trolls, yung mga naglabasan na yun. Ngayon malalakas loob nyo kasi sinasabi nyo yung mga nagko-comment sa baba. Mga trolls daw ho kayo, sabi nitong mga individual na to. Pagka lumabas ng sambayan ng Pilipino, sumama sila dyan sa, dyan sa INC o kung saang, anong pagkilos man ang gagawin na yan. Tignan natin kung anong mangyayari. And so, meaning to say, it can be used by the Justice Committee in the determination of forms and substance of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, because in your hearing, lumabas din yung bribery, graft and corruption, which includes in the
impeachment case filed against the Vice President? Yung mga final pong impeachment complaint, if I'm not mistaken, marami rin naman po kinuha nila dito sa committee hearing namin eh. So, to answer... So umamin ka din. Galing din dyan sa committee nyo yung mga ginamit sa impeachment. Tapos naglabas kayo ng partial committee report, isusumitin nyo sa Committee on Justice, yun ang pagbabasihan nila doon sa mga impeachment, doon sa impeachment complaint na ibibigay sa kanila. Kung di ba naman kayo sa kalahating tanga dyan, di ba? Saan pa yung magiging fairness ng Committee on Justice? Kung yung findings ng mismong committee na kasama, nakapaloob yung ilang miyembro ng Committee on Justice, sila rin ang babasa ng partial committee report. Ang galing ho nilang paikot-ikutin yung sambay ng Pilipino, loko-lokohin ho nila tayo. Di ba? Your question, it will not prevent them from getting information, mga recommendation dito po sa aming committee hearing. Idadagdag ko lang, no? Balikan po natin yung kasagutan po namin kanina na that would depend on how the Committee on Justice approach the complaint. So, yung committee hearings naman po natin, it's a public record. It's being televised and being streamlined all over different social media platforms. So, I guess a way of really allowing kayong sa aking consideration for my personal take on this is to allow the complaint, the impeachment complaint, referred to the Committee on Justice to have its way, how they would discuss that. Kaya nga po tayo ngayon nag-summarize is para hindi parallel while dinidiscuss natin yung mga issues, may mga katanungan tayo, at the same time doon sa kabilang kwarto ay nagdi-discuss sila ng impeachment complaint. I mean, that would, to me, that would certainly be something that should raise an eyebrow para sa akin. So just to be more circumspect in terms of allowing other committees to do its job, mas magandang i-summarize na lang natin kung ano na pag-usapan. Thank you. Rosalie Cas from UNTV, then followed by Dwight De Leon from Rappler. Good afternoon po. Question po from Ortiz. Kasi last meeting po ng inyo pong committee, dumalo po si Vice President Sara Duterte at nag-take ng oath. So may chance po na i-clarify, tanungin ng komite ang Vice Presidente sa mga alegasyon laban sa paggamit niya ng confidential funds as well as ng DepEd. Pero walang pagtatanong na nangyari kay VP Duterte last hearing. Bakit po ganon? Grabe ho, binabastos na kayo ng mga... hindi ho gusto ni Adjong yung tanong. Secret yun eh. Di naman kasi siya kasama sa script. Diba? Walang maglalakas ng loob na magtatanong eh. Hindi gusto ni Adjong yung tanong. Hoy, Adjong! Well, actually, may mga magtatanong supposedly sa kanya, but unfortunately, nagkaroon po ng incident. Hindi! Nako, tagal niyan nakaupo dyan. Lulukoy mo na naman kami. Supposedly. Halos 5 oras o 6 na oras nakaupo si VP dyan. Di nyo tinanong. Nung umaalis, doon bigla may magtatanong. Tanga ka ba, sir? Anak lang to ko, oo. Gina Acosta, kasi yung mga congressman na nando doon, nakapokus muna sila doon sa mga SDO na Sabi mo na kasi, nung araw na yun kasi, madam, alam mo, madam na reporter, wala sa script si VP Sara. Kaya kahit gusto namin siyang tanongin, wala kami maitatanong kasi mga wala kaming utak. Attend. So, siguro kung medyo natagalan pa, pupunta talaga kay VP Sara. Nandun na eh. Nakailang hearing na kayo nung pong matatagalan. Di ba gigil kayo kay VP? Mag-take ka ng oath. Doon ka namin na i-acknowledge. Di ba? Nag-take ng utang ali. Umupo siya ng 6 na oras. Ilang oras? O, kahit ilang oras pa yan. Kahit 1 oras nga lang siya umupo dyan eh. Pagkakataon na ninyo para maglundagan kayo, di ba? Pero hindi nyo ginawa. Doon pa lang makikita na ng sambayan ng Pilipino kung gaano kayo kawawalang hiya dyan sa House of Representatives.
Hindi po ba siya waste opportunity? Kasi early in the morning, if I'm not mistaken, in the afternoon hanggang gabi, present po si VP Duterte as well as the security officers po na kung saan dumaan yun pong confidential funds. Pero hindi sila natanong about doon sa mga allegations ng irregularities. Hindi po naman, dahil nilay mo na yung predicate dun sa mga SDO, yun ang pinaka-important. Ang kakabahan ng predicate. Yung investigasyon nyo, tinutumbok na si Bibi. Bakit ninyo pa nga naman tinanong? Ang labo nun, Brad. Importante munang tinanong eh. But unfortunately, nagkaroon nga tayo ng emergency situation, kaya po hindi po nakaabot kay BP Sara. Last na lang po on my part, yung pong inisa-isang mga kaso of legal liabilities, probable or possible legal liabilities. Ako dito sa aling nagtatanong, masama at tingin nitong si Congressman Joel Chua. Wala ka ng allowance. Inisa-isa na po ba ito dahil may sapat ng batayan na nakita yun pong inyo pong komite para magsampa or mag-recommend ng charges to file against the key officials of OVP at DepEd under VP Duterte? Based po sa 7th hearing na nangyari sa atin, ito po yung mga recommendation ng mga member na nakikita po nila na possible violation na nangyari po sa mga paggamit po ng confidential fund. Thank you po. Thank you, Dwight. Good afternoon po. Clarify lang po, Chair. Yung legal liabilities, potential legal liabilities raised, stand ba siya ng committee as a whole and it's just that it's not yet final dahil potential pa lang, or is it just the stand of individual members? Kasi sir, there seems to be a system in the way it was presented, organized, parang bawat lawmaker may nakatoka sa kanya, ikaw di-discuss ng ganyan, ng bribery, ikaw mag-discuss ng malversation. It seemed like there was a system in the way it was presented. So parang group presentation siya by the Committee of Good Government. Magagawa natin na pag-uutusan lamang sila, di ba? Hindi naman pwede magsalita dyan yung ordinaryong abogado. Kaya kahit na medyo pulpul yung isang congressman, pagka tinoka siya ni, dyan ka, ikaw dyan sa bribery, dito ka, dyan ka sa ganito. Pati yung mga reporter ngayon, naku, parang wala na sila sa side niya, sir. Yung mga tanong nila, hindi na parang nagsisip na ata yung narrative, pati yung mga media dyan sa House of Representatives. Kasi dati, ang naratibo, itong mga media ay banat ng banat kay BP. Ngayon, nagbago na ho. Parang yung hearing ho, yung mga congressman, meron designated topic na tinatalakay. Kumbaga napagparti-partihan ho yung hearing. Hindi na lang ho kami ngayon ang nakakapansin. Pati na yung mga nandyan sa loob ng mga media. Sabagay, matagal na nilang napansin yun eh. Kumbaga ngayon lang nila sinasabi kasi malamang siguro hindi natin alam kung yung sinabi ng INC meron ding karga dito sa mga mainstream media na to. Hindi natin alam. Lalabas lahat ng katotohanan sa mga susunod na panahon. Abangan na lang ho natin. Ito po kasi yung nag-discuss po kami, ito yung mga stand ng mga individual. May kanya-kanyang observation po yan. And we have to realize na ilan po din sa mga lawmakers are lawyers. So ito po yung mga, and then they agree. So ito naman for purposes of wrapping up, ito pong year-ender natin. But insofar as yung final committee report, pag-uusapan pa uli yun. But basically, ito po yung nakikita at mga recommendation ng mga individual members ng committee. In addition to that, we're talking of not just simple resolution. This involves the second highest official in the land, and it involves quite a number of millions of pesos, hundreds of millions of pesos. So kailangan meticuloso yung approach natin. Hindi ito yung ordinary. Adjong, paano natin i-approach to? Gaano ka metikuloso itong 2 billion na to? Tanong ko lang ha, yung 2 milyon na metikuloso, etong 2 billion na to na confidential fund nitong si Marcos Jr., paano natin aatakihin to?
Kasi 2 billion, presidente, hayaan na lang natin. Oh, yan ang problema. Pagka babanatan kayo ng ganyan, trolls kami. Pero pagka tinatanong kayo kung ano gagawin natin dito, wala naman kayo sinasagot. Puro kay BP. O ito kay Marcos Jr., paano yan? 2 billion. Sabihin na natin na 300 million yung kay BP. O 125 million nga lang yung confidential fund eh. O ito, 2 billion. 2 billion, anong gagawin natin? Gaano kamitikuloso natin aatakihin yung confidential fund na yan? Ng inquiry. No, ito ay isang mataas na pinuno ng ating bansa, very popular. So kailangan, once we lay down the predicate and once we formulate our own questions, yung tumbok na dapat malaman ng tao. And number two, like sa akin, sa case ko, I particularly... Lagay ko lang dyan para yung talagang dapat malaman ng tao. Was more interested in knowing how in the confidential funds were being spent. So sabi ko nga, confidential fund is not intrinsically evil. It is how you utilize that makes it, questionable. So pupunta ako doon sa ARs. So ayun talaga yung interest ko kung ano yung mga discrepancies in the ARs. As to the other congressmen, members ng committee, meron din silang sariling mga interest. So, but before kami pupunta doon at baka hindi ma-juggle up yung lahat ng information, nag-uusap-usap talaga kami kung what are the parameters ng bawat issue para maganda ang pagkaintindi ng ating taong bayan. Dahil hindi ito... Grabe, nag-uusap na kayo, pinagplanuhan nyo na paano ipaliwanag sa mga kababayan natin. Sablay pa rin. Nagmukha pa rin, imbis na magmukhang masama si BP, kayo ang nagmukhang masama. Kasi nakita ng ating mga kababayan, bakit nyo nga naman binibira yung BP sa 125 million na confidential fund? Etong si Marcos Jr. pala, noong 2023, meron siyang 2 billion. Billion, hindi million. Yung kay BP, million lang. Dito, billion. Pero hindi ho nila tinatanong. Sa tingin ko, yung mga Mary Grace Piatos dyan sa 2 billion na yan, mga nasa mga nasa 10,000. O di naman ho kaya mga 100,000 Mary Grace Piatos ang nakalagay dyan. Ordinaryong tao ang pinag-uusapan natin dito at hindi ito ordinary at mababa lang yung amount ng pinag-uusapan natin. And number 3, to your question, hindi po ito officially na stand ng komite with respect to our chairman. These are individual observations of each of our committee members. Ano lang po yung specific timeline kung kailan natin balak tapusin yung pag-iimbestiga ng committee? Parang bago ba mag-campaign period? Are you eyeing na sana magkaroon na ng final committee report? Ano po yung tinitingnan nating parang siguro hard deadline for the committee? Sa totoo lang, nung nag-usap-usap po yung mga miyembro, may mga nag-raise po kasi ng question na ang naging ugat po ng lahat ng ito ay kung hindi po natin, baka makalimutan po natin, based dun sa privilege speech ni Congressman Valeriano tsaka dun sa manifestation ni Kong Jinky. Dun sa manifestation po ni Kong Jinky, it involves yung DepEd Fund, kasama po dito yung sa computerization, yung hindi po na-i-deliver. So may mga miyembro po na nag-raise ng question na bakit yun hindi tinakil? Why focus only sa confidential fund? So kaya hindi po kami nakapag-come up ng final committee report dahil nga po gusto po ng ibang miyembro na pati yung iba masolusyonan nang sa ganun kung may mga kinakailangan din pong batas na dapat kaming maipasa, yung mga miyembro, dapat maaktuhan. Otherwise, kasi sa totoo lang, daang-daang milyon din ang nagastos doon sa mga computer. So baka mamaya, bakit nangyari yung ganong sitwasyon? So hindi po masyadong nagdwell sa ibang mga issues. Masyado pong na-focus dito lang sa isang item lamang. Kaya yung iba po, gusto nila na pati yun ay mapag-usapan din sa gano'n makita kung ano naging problema. Pero kung ano yung parang kung may deadline lang. Kasi pag nag-break kayo ng February, yung balik nyo na after the elections. Tapos, syempre mag-expire yung term nyo by end of June.
Siguro sa susunod na mag-meeting kami, ipa-finalize namin kung ano po talaga ang nais ng mga miyembro. Kasi siyempre, you have to consider yung lahat ng mga opinion ng mga miyembro mo. So, kailangan we have to come up. Otherwise, kung may mga miyembro na hindi rin naman ayaw pa na matapos, o kagaya kanina, si Congresswoman Franz Castro, tinatanong bakit yung dalawang hindi kino-question. So may mga ganitong issue So hindi naman po pwedeng desisyonan lang ng chairman lahat yan. So kailangan lahat yan siyempre i-consider mo lahat ng mga opinion at mga insights ng iyong mga miyembro. Thank you po. Thank you. Let us hear the next questions from Leonel Escapante of GMA Online, followed by Kat Porbes of Radyo Pilipinas. Sir, good afternoon po. Sir, kasi yung filing of criminal charges and impeachment, magkaiba yung punishment nun Impeachment, removal, criminal charges, may kulong. Mabibigat yung mga kaninang nabanggit. So, my question is, what is the likelihood of the House panel recommending the filing of criminal charges against the Vice President and her subordinates regarding this confidential fund controversy? Ano yung likelihood, sir, na magfa-file kayo ng, magre-recommend kayo ng filing of criminal charges against her and her subordinates? Like, give me a specific, 90%, 80%, No, we cannot, 50%? well, I'm sorry, but we cannot give you the exact, on how to guarantee. These are all part of the recommendation. What I probably, with all due respect to the chairman, sabi nga niya, this will be decided by all the committee, by the entire committee, all members. I think yung mga nakita po natin ng mga violations and mga possible na mga criminal acts, probably the committee can come up with a recommendation to propose to yung mga appropriate agencies of the government to pursue their own investigation. Our task here is in aid of legislation. When it comes to pursuing those kinds of alleged violations or crimes, I guess what the committee can do is to propose to these agencies to continue on, proceed with the investigation, because there's already an initial na nakuha na based from the information that we gather from our resource person. So I think, with all due respect kay Chairman Joel Chua, yun po yung magiging recommendation probably ng committee na yun. Committee na ito. And in addition to that, meron pa naman kaming isang meeting na kung saan kami lang po yun, mga miyembro. So, ang isa po sa mga, kasi let us be reminded, the number one objective of this hearing is in aid of legislation. So, yun naman talaga yung... Pati ho sila nalilito. Pati itong si Congressman Joel Chua, kailangan niya i-remind yung sarili na, pati yung mga kasama niya, in aid of legislation to ha. Baka kung ano-ano iniisip nyo. Number one na naging objective natin. So, insofar as yung mga ibang recommendation is concerned, pag-uusapan din po yan. And then we will let the proper agencies na kasi yun naman talaga yung hindi naman po namin task na maglitis. Thank you. Kat Porbes. Hi, good afternoon po, Kongs. So, since hindi pa naman po kinlose itong committee hearing po, may chance pa rin po ba tayo na imbitahin si Vice President Sara Duterte doon sa iba pa pong mga issue na tatalakayin? Pwede po. Pag talagang kinailangan, talagang iimbitahin din po siya. Pero sir, kunyari po, ibang topic na po, pero willing po siya na balikan yun sa confidential funds at sumagot. Pagbibigyan niyo po ba siya? Ha? Pagdating sa confidential fund? Kung meron siguro po, dapat sagutin niya yun dun sa proper forum. Dahil... Ano nangyayari sa'yo? Brad, dati atat kayo na sumagot siya dyan. Ngayon pinapasagot nyo na siya sa proper forum.
Lakas ng salte. Ang natawa. Ang sakit nyo sa ano? Sakit nyo sa headband? Well, I think yung mga, kung inirefer na po, yung impeachment yan, nirefer po sa Committee on Justice, I think that is the proper forum para yun sagutin. Ed Sarto from BCME. Good afternoon po, Kong Chairman Chua and Congressman Adjong. Sir, clarification lang. Can we get a categorical answer? Kasi puro ano parang ang dating is once na nag-start na ang impeachment hearing, whether in the Committee on Justice or in the impeachment court kung makakadiretso na doon, are you going to stop the investigation of good government and public accountability to give way either sa Committee on Justice or sa impeachment court? Hindi po, kasi po ang in-stop lang po namin is yung confidential fund eh. But insofar as the other fund is concerned, kasi kung kagaya po ng binanggit ko kanina, nag-emanate po ito dun sa manifestation ni Congresswoman Jinky at saka ni Congressman Valeriano. But yung kanila pong manifestation at yung kanila pong privilege speech ay hindi po nakatali lamang sa confidential fund. Confidential fund is just part of the manifestation and the privilege speech. Kaya nga yun po yung kino-question ng ibang mga miyembro na bakit tayo hihinto, meron pa namang ibang issue other than confidential fund. But Huwag the main yung tigilan, basta issue kay VP Sara, SSA nyo lang ng SSA. character, sir, doon sa inimbestigahan ninyo ay haharap sa impeachment court. Tama po, pero kagaya po ng tinanong kanina, kung yung sa ibang issue naman po ay siya rin po ang involved. Kasi at the end of the day, kagaya po ng sa DepEd, yung sa computer, di po ba time din po niya yun? Part din po yun nung manifestation ni Congresswoman Jinky. So, doon po, haharap. Kung kinakailangan po siya ipatawag doon, ipapatawag din po natin siya doon. Okay, sir. Thank you po.